Hello, good morning. Good morning guys. Good morning mga pre. Today's video natin, meron tayong trouble na isang LCP. Lahat ng knob niya is mabababa yung optic power. So gagawin natin, pupunta natin para i-troubleshoot. First step ko na ginawa, tinignan ko yung patch panel, optical transmit dito sa head namin. So hindi ko naman pwede pakita kasi prohibited yung lugar. Yung makikita lang natin dito sa labas. So far wala lang problema dito. Maganda naman yung transmit niya. Transmit kasi namin nasa 19 dBm. Dumanan ito ng EDPA. Meron ng mga multiple wavelengths na papunta dun sa sa LCP dahil cable TV kami. Cable at saka internet services yung company namin. So malinis yung linya, okay yung okay optical power. So meron lang akong isa na nakita. So siguro hindi pa ako sigurado, di ko muna sasabihin. Puntahan muna natin doon sa labas para tingnan kung anong problema, kung na-okay na ba o wala pa. Karating lang namin dito sa area. Okay, puntahan natin. Yes guys, dito tayo sa taas. Tingnan natin yung knob. Ito yung sa amin. Tingnan natin. Bali buhay na dito 16 ports. Meron na itong 8. So nangyari, hindi ito ma-installan dahil may problema. So ito yung ginagawa natin para i-troubleshoot. So, connect natin dito. Subukan natin na walang linis kabilang side. 33 dBm. At maayos natin. Ibubuksan tayo isang knob kasi dito dumaan yung dalawang knob. Sa knob na ito, siya yung dinaanan. So ito yung PLC. Bababa natin ito para ma-raise price yung PLC na na suspect natin na yun may problema. So ngayon, i-utilize natin pabante. Tingnan natin. Yung dalawang core na sumuplay papunta doon sa knob. Tingnan natin. Sabi yung dalawa.
kita na. So kung makikita nyo yung event niya, medyo garalgal siya dahil yan sa mga o-inyo na bumabato. Yung o-inyo kasi nakadetect na meron silang nare-receive na laser. So saan galing yung laser na yun? Galing yung sa OTDR kasi nakaset ito sa 1550. So ang nangyayari, nagre-response yung o-inyo natin. So once nga nag-response, nagkakaroon siya ng ng impurity. So di maganda sa sa box cutter trace natin. Makikita mo to, garalgal, parang lagari. Pero nakikita ng OTDR kung gaano kahaba, kung saan may problema. So dito may problema tayo dito sa 250 meters. So mamaya pupuntahan natin to, alam ko kung nasaan ito. So proceed tayo dito sa kabila. Guys, dito tayo sa isang nap na may problema. Titingnan natin. Ayan sa taas. So yes guys, katapos lang namin dito sa isang nap. Punta naman tayo dito sa kabila. Dali lang, Arimi. So yun, okay na mga pre. Meron tayong nakikita na negative 2 sa 1550. So itong meter na ginamit natin, hindi ito yung tulad kanina na simultaneous yung tatlong wavelength phone meter. Ito yung ordinary na phone meter pero high power, kaya nito pang lead pa. So ngayon nakikita ko meron siyang negative 2. So good na to, good. So ito lang maging reference natin, yung isang wavelength. Sa 4090 hindi natin makikita. So katatapos lang namin mag troubleshoot. Good na lahat yung mga napnat. Katapos lang natin i-troubleshoot. Buti nakita kagad natin yung problema. Yung problema nakita ko doon sa LCP. Sa LCP nagkaroon doon ng problema sa splicing. Sa una okay, kalipas ng ilang araw bumaba yung kalidad ng splicing point. So tumaas yung losses ng mga nap nitong dalawa. So ngayon okay na siya. Sana hindi na ito hindi na bumalik yung problema. Okay, done na tayo. Maraming salamat. Mabuhay. Thank you. See you sa mga susunod natin mga videos.